Nagsama-sama ang higit 2,000 OFW o Overseas Filipino worker ng lungsod ng San Jose del Monte para sa OFW Family Day and Medical Mission, hatid ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte sa pamamagitan ng Public Employment Service Office nitong Biyernes, December 6 sa City Sports Complex. Ang kwento lang ng peso para sa OFW Family Day ay 230 lamang. Pero nung nagpalista kami sa pangunguna ng ating main president at sa iba't ibang presidente ng barangay, umabot po tayo ng 2,000. Kaya sabi ni Ate Congrida, bigyan namin lahat ng pamasko yan. Ang taunang selebrasyon ay layuning mabigyan ng tulong ang mga OFWs na nakipagsapalaran sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga programang makakatulong upang magsimula muli sa kanilang pagbabalik dito sa Pilipinas. Dinaluhan ito ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes upang personal na makamusta at makapagbigay ng mga pamaskong handog para sa kanila. Isang Merry Christmas po sa ating OFW family. Alam ko po na inyong extended family at mga naiwan dito ay talaga namang love na love kayo. Alam ko rin po na talagang pinapahalagahan nila ang inyong hirap kung nasaan po kayo ngayon at alam ko kayo po ay nalulungkot din. Pero wag po kayo mag-alala. Meron kayo isang Mayor Arthur Robes and Ate Congrida na talagang gagabay sa inyong pamilyang narito ngayon. Mahalaga kayo sa amin dahil alam namin na kayo po ay nagsasakripisyo para po sa inyong pamilya. Kalakip po nito ang aming panalangin na kayo po ay mag-iingat parate at sa inyong pag-uwi, kayo po ay aming aasahan na makasama po sa ating magandang lungsod, area San Joseño. Si Tatay Reynaldo na nagtrabaho ng 25 years sa Saudi Arabia, malaking tulong daw ang natanggap lalo na ngayong wala na siyang trabaho. Una, papasalamat ko sa inyo ngayon na tulong na binibigay niyo sa amin mga OFW. Yan po ay malaking kaginhawaan din sa amin. Lalo na sa ngayon na ako ay pensyonado na lang. So yun ang nakuha. Ana, ipagpatuloy niyo po palagi ang pagtulong sa mga taga San Joseño at sa ibang tao po. Abot din ako ng 25 years sa Saudi Arabia bilang mekaniko. Sa ngayon, for good na. Yun na, pension na lang, wala nang trabaho. Ang mga regalong natanggap ni Mary Joy at Nanay Gloria ay magsisilbing panimula para sa kanilang maliliit na negosyo. Maraming salamat po sa pamahalaan ng lungsod ng San Jose del Monte na patuloy na tumutulong at umaagapay sa mga katulad naming OFW na kailangan ng tulong na mga hindi nakatapos sa kontrata. Mayor, thank you very much sa tulong at biyaya na binibigay mo sa amin. Kami po na taga Barangay Assumption, buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po, Mayor at Ate kong Reda. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration 3 Regional Director Maria Lourdes Reyes, kaagape at sandigan daw sila ng mga OFW na nangangailangan ng kanilang tulong. Yung ating OFW family day, kaunang pinagdiriwang. Dati, walang yung nag-organize, pero ngayon nagtutuwa kami dahil karamihan ng mga local government units ay nag-organisa na rin. Importante ito kasi ito yung panahon para i-recognize natin, bigyang halaga yung mga sakripisyo ng mga OFW at mga pamilyang OFW na naiiwan sa ating bansa. Marami tayong programa, meron tayong insurance, health benefits, meron tayong welfare assistance, education and training, marami tayong mga scholar. Nakahanda naman daw si Attorney Chel Jokno, chairman ng Free Legal Assistance Group, na magbigay ng serbisyo para sa mga OFW na hindi napagod tumulong sa bayan. Kami ay pumarito sa San Jose del Monte, Bulacan dahil maraming mga nangangailangan din ng suporta at tulong dito. Lalong-lalo na yung mga overseas Filipino workers natin at kanilang mga pamilya. Hindi madaling umalis at mawalay sa pamilya. Kaya naman ang mga programang tulad nito ay paraan upang kilalanin ang sakripisyo ng mga OFW para matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito rin ay paalala na ang The Rising City ay mananatiling kanilang tahanan na mauuwian at lugar para magpatuloy ng kanilang magandang kinabukasan. Para sa Balitang San Joseño, ako si Arya Moblianda, Public Information Office.